December 18, 2024, sa Oklahoma State Penitentiary, isang guard ang lumapit sa isa sa 200 kulungan sa death row. At nakita niyang may preso sa loob, nakaupo sa gilid ng kama. Alas 10 ng umaga, si Kevin Ray Underwood ay meron na lamang 24 oras para mabuhay. Hindi lahat ng state sa US ay pumapayag o gumagamit ng death penalty. Yung mga state na meron ay kanya-kanyang execution protocol. Pero sa totoo lang, halos pare-pareho ang takbo ng mga pangyayari. Medyo nagkakaiba lang sa detalye. Inaabot din kasi ng ilang buwan ang paghahanda sa mga protocol na ito para masigurong maayos ang mismong araw ng execution. Ganito ang nangyari sa huling 24 oras ng isang death row inmate. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Si Kevin Ray Underwood ay isang death row inmate sa Oklahoma State Penitentiary. 34 days bago ang execution, sinuri siya ng husto at ni X-ray para siguraduhing wala siyang gamit na pwedeng ipanakit sa sarili niya. Pagkatapos, inilipat siya mula Unit A papunta sa Unit H ng piitan. Ganito karaniwan nagsisimula ang execution protocol. Inililipat ang preso mula sa dati niyang selda papunta sa lugar na may execution chamber o ang tinatawag ng mga guard na death house. Sa ibang mga state, nangyayari ang paglipat mga 24 hours bago ang execution at hindi lahat ng kulungan ay may sariling execution chamber dahil kung wala, dinadala ang preso sa kulungang meron. Ito ang pinakadelikadong bahagi ng buong execution protocol dahil may ilang kulungan na nagpapadala ng peke o decoy na sasakyan sa iba't ibang ruta para iwasan ang posibleng ambush, pero wala pang kaso na may nangyaring ganun. Pagdating sa pupuntahan, bababa na ang inmate mula sa sasakyan. Ito na ang huling pagkakataon na makakakita sila ng araw at makakalanghap ng sariwang hangin. Ngayon, ihahatid na siya papasok sa death house at ilalagay sa selda na ilang hakbang lang ang layo mula sa execution chamber. Pero sa kaso ni Underwood, malayo ito sa tawag na luho. Ayon sa Amnesty International, ang kalagayan sa H Unit ng Oklahoma State Penitentiary ay hindi makatao at nakakababa ng dignidad. Kinumpara pa nila ang mga selda sa semento na parang libingan. Sa huling 24 oras niya ay naka-death watch si Underwood. Hindi para pigilan siyang tumakas, kundi para pigilan siyang saktan ang sarili niya. Hindi na rin siya pinapayagang lumabas ng kanyang selda. Kaya bandang tanghali, dinadala na lang ng mga gwardya ang kanyang almusal. Pagkatapos ng almusal, kung gusto nila, pwede silang dalawin ng kaibigan, pamilya, abogado o media. May mga state kasi na pinapayagan ang contact visit basta may mahigpit na bantay. Yung iba, sa likod lang ng salamin pwedeng makipag-usap. Sa Oklahoma, hindi pinayagan si Underwood na makipag-contact visit. No contact visits lang bago ang araw ng kanyang execution. Pagtapos na ang oras ng dalaw, ang pwede na lang nilang makausap ay ang prison warden at ang chaplain. Para sa karamihan, sobrang bigat at traumatizing ang panahong ito. Trabaho ng chaplain na ihanda sila sa mga susunod na mangyayari. Karaniwan, magkaiba sila ng relihiyon, pero tungkulin ng chaplain na maging patas at tagapayo sa espiritual na aspeto. Minsan tinutulungan niyang gumawa ng sulat, magdasal, o kahit umawit kasama nila, pero kadalasan, nandoon lang siya para makinig at samahan sila. Pero para sa karamihan ng preso, mahirap tanggapin na hinding-hindi na nila makakausap ang mahal nila sa buhay. Kinagabihan, bago ang execution ni Underwood, oras na para sa tinatawag na last meal na nirequest niya mga isang buwan na ang nakaraan. Sa US, ang mga death row inmate ay karaniwang nakakulong ng halos 19 years bago ma-execute. Kaya ang huling pagkain ay madalas na unang beses nilang makapamili ng gusto nilang kainin sa loob ng ilang dekada. Isang simbolikong paraan ito para kilalanin pa rin ang pagiging tao nila. Isang huling tikim ng kalayaan. Sa mga pelikula, madalas ipinapakita na todo bigay ang kulungan sa request ng inmate, mga mamahaling pagkain o kakaibang putahe. Pero malayo ito sa katotohanan. Sa Texas, tinanggal na ang last meal request matapos mag-request ang isang preso ng mamahaling pagkain tapos hindi rin naman kinain. Simula noon, ordinaryong pagkain ng kulungan na lang ang ibinibigay. Sa karamihan ng state, ang last meal ay ibinibigay isang araw o 2 araw bago ang execution at tinatawag na lang itong special meal, kung saan bawal ang alak at yosi. Pero ayon sa policy ng maraming state, dapat daw reasonable effort ang gawin ng kulungan para tuparin ang request ng inmate. Sa California, may budget na $50 para sa last meal. Sa Florida, $40 lang at kailangan local o available lang yung pagkain.
Sa Oklahoma, kung saan si Underwood nakakulong, $25 lang ang maximum budget ng last meal. Hindi namin nakuha ang eksaktong request niya sa oras ng paggawa nito, pero pwede mo raw makita yon sa Wikipedia page ng Last Meals. Pagkatapos kumain, pwede na siyang matulog. Nananatili pa rin sa tabi niya ang chaplain, handang tumulong kung kailangan. Maraming preso ang hindi natutulog sa gabing iyon, gumagawa ng sulat, nagdarasal o tahimik lang. Kasi ang iniisip nila, bukas na yung araw. Sa araw ng execution, gigisingin si Underwood bandang 4:30 ng madaling araw. May 15 minutes siya para maligo tapos bibigyan ng bagong uniform. Sa ibang state, medyo naiiba ang uniform. Baka mas maraming butones o ibang kulay. Lahat ng inmate binibigyan din ng adult diaper. Kasi kapag namatay ang tao, nawawalan na ng control sa muscles. Pwedeng lumabas ang laman ng tiyan o pantog. Kaya precaution yung diaper para malinis at maayos pa rin ang mga huling sandali ng preso. Pagkatapos papasok ang warden at ipapaliwanag kay Underwood ang mga susunod na mangyayari bago ito para tiyaking handa na ang lahat sa execution chamber. Sa kabilang silid, abala ang medical team. Chine-check ang equipment, tinitingnan kung kumpleto ang gamot at gamit. Depende sa relihiyon ng preso, pwedeng magsabing gusto niyang mangumpisal, magdasal o makipag-usap lang. Pwede rin niyang isulat or isipin ang mga huling salita niya. Pag 2 hours na lang ang natitira, darating na sa kulungan ang pamilya at kaibigan ni Underwood. Pati pamilya ng biktima, mga abogado, ilang mamamayan at ang media. Sasalubungin sila ng warden sa entrance, tapos dadalhin sa witness room. Sa Illinois, through TV screen lang pinapapanood ang execution ng pamilya ng inmate. Pero sa karamihan ng state, katabi lang ng execution chamber ang witness room. May salamin sa pagitan. Minsan, one-way mirror pa, para kita lang ang loob pero hindi ang labas. At hihilingin ng warden na tahimik lang ang lahat, lalo na kung magkasama sa iisang silid ang pamilya ng biktima at ng preso. Pag 1 hour na lang bago ang execution, babalik ang warden sa selda ni Underwood at sasabihin ang eksaktong susunod na mga hakbang. Magbibigay na siya ng signal sa mga gwardya. Pusasan nila si Underwood at ihahatid palabas ng selda. Katulad ng karamihan ng mga death row inmate, hindi siya nagwala o nagtangkang tumakas. Tahimik siyang naglakad papasok sa execution chamber. Pagsara ng pinto, wala nang atrasan. Dapat, ang execution ay ginagawa sa paraang walang sakit para sa preso. Sa mga legal na paraan ng execution sa US, ang pinakamasakit ay ang pagbitay. Sunod ang gas, electrocution, firing squad, at pinakamadali raw ang lethal injection. Noong early 80s, naging standard na sa US ang lethal injection. Bago noon, madalas ang electrocution. Ngayon, may mga state na pinapapili pa rin ang preso ng method ng execution. May mga kondisyon lang. Sa Utah, pwedeng piliin ang firing squad kung nasentensyahan sila bago mag-2004 at walang available na gamot para sa lethal injection. Sa Tennessee, pwede rin ang electrocution sa mga ganong kaso. Sa Alabama, 2 beses gumamit ng nitrogen hypoxia gas sa taong 2024. Kay Underwood, lethal injection ang gagamitin. Pagpasok niya sa execution chamber, may ilang tao na sa loob. Pero ang una niyang mapapansin ay ang stretcher sa gitna ng silid. Tinatawag itong gurney. Malaki ito at nakakabigla lalo sa maliit na kwarto. May electrocardiogram din sa gilid, isang telepono sa pader, at kurtina na naghihiwalay sa execution chamber at sa witness room. Hihiga si Underwood sa gurney. Ang tie-down team ang siyang magkakabit ng strap sa mga braso, paa at katawan niya, higpit na higpit. Ikakabit din ng mga nurse ang wires ng electrocardiogram para mabantayan ang tibok ng puso niya. Habang naghahanda para sa lethal injection, ang IV team ang maghahanap ng ugat sa magkabilang braso niya. Kapag sobrang stress ang preso, pwedeng magtago ang mga ugat, kaya mas mahirap, mas masakit, o minsan hindi na magawa ang injection. Pero bihira itong mangyari. Kapag nahanap na ang ugat, lilinisin muna ng alcohol o iodine ang balat bago ipasok ang 2 IV tubes. Yung isa, para sa mismong gamot na ikakamatay ni Underwood. Yung isa, backup lang kung sakaling pumalya yung una. Yung mga tubo, nakakabit sa maliit na butas sa pader ng execution room. Sa kabila ng pader, may observation room. Doon nakaabang ang executioner. Para matest kung gumagana, magpapasok muna ang 4 team ng harmless solution sa ugat ni Underwood. 15 minutes bago ang execution, nakatitig si Underwood sa teleponong nasa pader. Kahit anong oras, pwedeng tumawag ang opisina ng governor para sabihing nag-grant ang stay of execution. Ibig sabihin,
posibleng madelay ang execution kung may bagong ebidensyang lumabas o may last-minute na desisyong galing sa korte. Kapag binago ang sentensya niya at ginawang life imprisonment, pwedeng makansela na ang lahat. Pero sa ngayon, yun lang ang pag-asa ni Underwood, ang tawag sa telepono. Tahimik ang silid, tumuro ang nurse sa kurtina. Binuksan ito ng warden. Sa kabilang side, nakita ng mga witness si Underwood sa unang pagkakataon. Kita rin niya sila, may option ang death row prisoner na magsalita ng huling mensahe. Pwede ring piliin ni Underwood na huwag na lang magsalita. Maraming preso ang ganito. Tumingin ang warden sa relo, tinanggal ang salamin niya, at tumango papunta sa observation room. Nakuha ng executioner ang senyas. Sa pader ng executioner, may nakakabit na device tinatawag itong manifold. Nakakabit dito ang 3 grupo ng malalaking syringe na kayang maglaman ng hanggang 60 ml bawat isa. Para may idea ka, ang karaniwang COVID vaccine ay may 1 to 5 ml lang. Yung kaliwang syringe sa bawat grupo may lamang saline solution. Kailangan ito para itulak ang mga gamot sa loob papasok sa dugo ni Underwood. Bawat grupo ng syringe ay may ibang gamot. Una, pampatulog. Pangalawa, pampamanhid ng muscles. At pangatlo, lason na ikamamatay. Pagkatapos ng senyas ng warden, lumapit ang executioner sa manifold at pinindot ang green na syringe. Kasama ng saline solution, pumasok sa dugo ni Underwood ang gamot na tinatawag na midazolam, isang sobrang lakas na pampatulog na ginagamit din sa surgery. Ayon sa National Institutes of Health, 2.5 mg lang ng midazolam ay sapat na para patulugin ang isang normal na adult. Sa katawan ni Underwood ngayon, may halos 500 mg ng midazolam. Ibig sabihin, 200 times ng normal dose. Sa sobrang dami, pwede pa itong dumaloy sa baga at magbigay ng pakiramdam na parang nalulunod siya. Hindi ito gaanong makatao, pero sa sobrang lakas, malamang unconscious na siya bago pa man niya maramdaman ito. Sa mga hindi pamilyar, ang midazolam ay nagpapahinto ng pag-function ng utak. Pinupuno ng chloride ang mga neurons para hindi na makapag-send ng signal. Sa loob ng 1 to 2 minutes, parang pinatay na ang utak ni Underwood. Kaya ang susunod na stage ay technically painless na. Sunod ay ang orange syringes. May lamang vecuronium bromide, isang pampamanhid ng muscles. Ayon sa NIH, 6 mg lang ng gamot na ito ay sapat na para maparalisa ang isang tao na 150 pounds o 68 kilos. Kay Underwood, 100 mg ang dose. Sa loob ng 90 seconds, umepekto na ang gamot sa muscles niya at lahat ng muscles niya ay na-paralyze, pati na ang diaphragm na ginagamit sa paghinga. Sa puntong ito, pwede na siyang mamatay sa suffocation sa loob ng 4 to 6 minutes. Pero hindi na aabot doon dahil sunod ang red syringes na may lamang potassium chloride. Normally, ginagamit ito para gamutin ang kulang sa electrolytes sa katawan. Pero sa dose na 18 grams, diretsong pasok sa dugo, nagiging lason ito. Pagdating sa puso ni Underwood, nagdulot ito ng sobrang electrical activity. Kaya biglang bumilis at naging irregular ang tibok ng puso hanggang sa huminto na ito ng tuluyan. Flatline ang lumabas sa electrocardiogram. Lumapit ang team para tiyaking wala na siyang vital signs. Isinara ng warden ang kurtina. Namatay si Underwood sa loob lang ng 30 seconds mula nang pumasok ang potassium chloride sa dugo niya. Iba-iba ang oras ng execution sa US depende sa state. Pero sa H-Unit ng Oklahoma State Penitentiary, idedeklarang patay si Kevin Ray Underwood bandang 10:00 ng umaga ng December 19, 2024, eksaktong araw ng ika-45th birthday niya. Depende kung kailan mo ito pinapanood, pwedeng ilang minuto pa lang ang nakakalipas o ilang taon na ang lumipas. Noong October 2, 2024, 1,061 preso na ang na-execute mula nang ibalik ang death penalty sa US. At may 2,213 preso pa ang naghihintay sa death row. Si Kevin Ray Underwood ang huling na-execute sa US noong taong 2024. Nasentensyahan siya ng death penalty noong 2008 dahil sa first-degree murder ng isang batang babae na 10 years old. Ang pangalan niya ay Jamie Rose Bolin.